Alam mo kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. Meron isang presidente na talagang bangag. Naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, maybe constant use of heroin, pasiguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Mga nabudol, nais kong ihatid sa inyo ang dati nating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Alam mo, may sarili akong subject matters sa isip ko papunta dito. Problema, I just been handed, baka ito at yung plataforma, dito na lang tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao, sa kanilang kahirapan o sa puso nila. Alam mo, I would like to, I do not want to criticize anybody. But, you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, ay yung mahina ang dating. That is why, kalimutan ko ito na siya. Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But ito, the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o ano, whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh.
maski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, parang na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, you know, takot ang pangako, corruption, promising people for so many things. Nagawang gutom ang tao. Pero itong pagkain, talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka. Doon Sa kanya. Doon sa administrasyon. Doon kayo bumoto. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, kapag pasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, naging blacklist eh. Kung kaya niyang alam mo, kung ako ang drogista,
Kung may gano'n ako, Sana magtimpi. Sana magtimpi. Murahin mo na. bakit sa utak ko, bakit Ganti hindi? naman kami. Total, kasama ko naman sa presidente sa hithitan. So, yung paski yung mga pulis, pati military, Ba't ako matatakot? Medyo- Isama ko yung presidente magalit. ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente Bahala kayo. na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, Kira si Tatay hindi na siya gumagalaw. Dating Kira mo ni si Bulo. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya Pero si Bangag eh, tinira talaga o yung mga natutulog. kandidato. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Lakapunan mamaya. Problema. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yung si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. Bigat yan. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Bigat at bigat yan. Kaya, I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what